So, ito po yung scripture na makahalaga. Nung si Lois nag-School of Workers, ano siya, report mo yan, ano? O thesis niya. Report niya. Beloved, do not believe every spirit, no? But test the spirits, whether they are of God, because when false prophet have gone out into the world. So, ito yung warning. Huwag kang maniwala sa lahat. Marami. Every spirit raw eh. Aliwanag dito, but test, susubukan mo, aalamin mo. No? Ito yung word dito na sinasabi dito na tignan mo, discern mo, i-examine mo, i-approve mo ang bawat espiritu. Ito yung pag sinabi pong every spirit dito, lalo na dito sa verse 2, by this you know the Spirit of God. Para malaman natin ang Espiritu ng Diyos at every spirit. Pag sinabing every spirit, no, hindi yung si Satanas, spirito na agad yung Satanas. Hindi po. Ang every spirit yun, may human spirit, may supernatural spirit na sinasabi natin. Supernatural na hindi natin mauunawaan na sinasabi sa atin, ito galing spirito ng Satanas. Kalimutan muna natin si Satanas dito, no? Kasi tayo mismo may espiritu. Ito yung attitude. Yung attitude, espiritu ng tao. Pag nagre-react, nandito po yun. Yung kanyang disposisyon. Pag siyang nagsasalita, ano bang ibig sabihin niya, ano pinaninindigan niya. Ito po yun, no? Ito po yun. At makikita po natin ito sa lahat ng mga doktrina, sa lahat ng mga relihiyon. Nandyan yung mga espiritong yan. So, lalong-lalo na ang spirito na galing sa lumang tipan, sa Old Covenant, na nakapokus sa commandment, sa nomos, at hindi nakapokus sa entole, yung prescription na ng Panginoon. Kaya binibigyan natin ng dalawang distinction dito. So, nandun nanggagaling yung mga every spirit. Kaya pagkatapos po dito na sabi, ito'y patungkol sa mga propeta dumarating. Kinakausap po dito sa 1 John, una, sa atin na nakakabasa. Pangalawa, dun sa mga tao na nasa mundo, na ika nga sila yung, kung sa panahon natin, doktrinang hawak, sila yung mga revisionist. Binabago nilang mga bagay na nakaayon sa mundo. Dahil po ngayon yan, no? At kausap rin niya yung mga apostoles, tatlong bahagi dito. So, pag sinabi po dito na nararapat na every spirit that does not, ito na, para malaman natin na magkaiba yung espiritu. Katulad na napapag-aralan natin, ang daming klaseng espiritu na in-expose po dito. No? Pero iba yung espiritu na sa Panginoon. Ang sabi po dito, every spirit that does not confess that Jesus Christ is come. Ito na yung, naalala nyo, sabi ni Pastor J noon, isipin nyo, kami noon mga pastor, kailangan i-confess mo ang Panginoon, kailangan tanggapin mo, no? Magkaiba po ang tatama po siya doon, hindi po yun ang ibig sabihin dito. Pag salitang confess, sinasabi dito, sa Greek word ay yung homologous. Ibig sabihin, you agree, no? Hindi yung pag sinabi, oy, confess mo yan. Ibig sabihin, ilalabas mo. Tapos paiyak-iyak, no? Hindi yun. Ibang-iba po yung mga ka-traditional katuruan pag yun ang sinasabi, na magsisisi ka sa iyong kasalanan, nakapokus pa sa kasalanan. Itong ibig ko sabihin sa confess is, homologous, agree to the word. A-agree ka ngayon sa sinasabi ng Diyos. A-agree ka ngayon sa ating Panginoon. So pag sinabi kay Pablo noon, sinasabi niya sa mga Hudyo, ang mga Hudyo wala nang ibang nag-a-agree kundi sa Old Covenant, kay Moses, sa Law. Sinabi naman dito ngayon, mag-a-agree ka kanino? Sa Word. Sino ba ang Word? Ang ating Panginoon. Dito po ang focus ang mahalaga doon, pero hindi po ibig sabihin, pag na-confess mo, ayun na, save ka na. Magkakaiba po bagamat binabanggit po dito ang salvation. So, napakahalaga na makita na sa New Covenant na, New Testament Church na, doon ka na ngayon namumuhay, dapat nandun ang ating Panginoon sa New Covenant Church, sa Covenant under grace. So, ganun lang po ang napakahalagang para malaman natin nasaan tayo. Kaya kung tanungin, nasaan tayo ngayon? Doon tayo sa grace, doon tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo katulad nandun sa mga Hudyo.
Pero hindi ko lang maintindihan hanggang ngayon, gustong-gusto nila gawin yung temple kasi yung raw ang sinasabi sa kanila, sige sila, kaya nakahanda na sila yung red wafer na pulang baka para isa-sacrifice ulit, no? Marami silang ritual na ginagawa yun. That is the old system, old covenant. Actually, napag-aralan na nga natin dito na kaya nga bumagsak yung templo para talagang mawawala yung sistema, yung templong yun. Kung hindi tumayo yung templo ng ating Panginoon na kung saan tayo ay bahagi na doon. So, ang sabi po dito, no, every spirit that does not confess that Jesus Christ is come in the flesh, ayan na. Ang tao na hindi nag-a-agree na si Kristo ay nagkatawang tao na bumaba na dito. Siya raw yun sino? Yung Antichrist, yun ang Espiritu. So, ayan, noon pa nabanggit na ang Antichrist. Pag sabing Antichristo, hindi naniniwala kay Kristo. So, wag na tayo muna mag-focus yung mga end-time story na darating ng Antichrist, na si Trump ay bahagi dun sa 666, na si Elon Musk ay yung mga X ay number 6 yun, pagtatlong X, SpaceX, kung ano-anong X, sila na raw ng sina Elon Musk. Kalimutan natin mga yan, kasi sapagkat ang pag-usapan ng Antichrist noon pa, may Antichrist na nagkukontra na sa Panginoon. So, ang sabi dito, ito kinupokus, kinokondisyon lang po muna dito dahil magulo na sila, ano-ano ibang pananampalataya at lumabot sa punto na hindi natututong magmamahalan sa kapwa. Doon sa greatest commandment, kasi ito yung konteksto ng chapter 5. So, ang sabi po dito, which you have heard was coming, is now already in the world. So dumating na. Huwag na natin antayin darating yung 666 ba yun? Kung ano ba yun Ang mahalaga ay alam na natin, nandito na sila, marami nang kumukontra. Actually, yung iba-ibang doktrina, nagkukontra-kontrahan nga. At sila rin, pag tinataas ni Kristo, ang punto, nananampalataya ba talaga na si Kristo yung nagkatawang tao ng Savior, nag-incarnate talaga. Actually, nagpakita talaga ang Panginoon dun sa panahon ng mga Hudyo, hindi sa panahon natin. At ang lahat ng turo binabagsak sa kanila sapagkat yun ang mundo ng Romano, yun ang mundo nila. Ngunit kung sa pananampalataya na pinanghahawakan natin, na mamaya titignan po natin, itong pinakamahalaga po sa atin, alam natin kung sino yung Jesus. Alam mo kung sino yung Kristo. Kasi pwede lang magkaparehas sa may kapitbahay kayo, Jesus. Meron, may kasama kaming pastor, Jesus. May kilala akong kapitbahay, Jesus ang pangalan, pero manginginom. So hindi talaga dun sa salatan. Kung hindi yung sa Savior, yung Savior talaga na alam natin na namatay sa krus ng Kalbaryo, ipinakita niya sa panahon ng mga Hudyo. Ito naman, nagkaroon ng kaganapan para sa atin. So, napakahalaga makita. Ang sabi dito, yung day, una, yung verse 4, may address siya sa atin. Ito, you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he is in the world. Alam ko yung pinakamahalaga dito, yung iba ginagamit itong anting-anting sa sa financial, sa mga nag-overcome ng problema, pero ang mahalaga po dyan ay pinapakita sa atin yung position natin sa kay Kristo. Na position natin na hindi natin mailirin. Na ang position natin pang lupa ay pananandali lang yan. May pera ka, may yaman ka, may sakit ka, na walang sakit. Wala yan. Ang pinakamahalaga, yung position mo na sinasabi, ikaw na ang kay Kristo. Sapagkat overcomer ka nga paano ka overcomer? May problema ka naman. Paano ka overcomer? May sakit ka naman. Paano overcomer? May mga kaaway ka naman. Dito sa lupa, ganun. Pero ang condition natin sa ating Panginoon, yun ang mahalaga. Kasi sapagkat alam natin na tayo ay matigok man tayo dito sa mundo, nandun tayo sa ating Panginoon. Yung sa John 11 na itinuturo niya. So, sabi dito, because he who is in you is greater than he who is in the world. Who is in you? Ang in you dito, hindi yung Kristo talaga na nasa atin, physical. Kung hindi yung isip mo, yung puso mo, na siya ay nandiyan.
Kaya yung iba, inaangkin na sila ay si Kristo kasi ganun na lamang ang revelation o nararamdaman nila, kaya inaangkin na nila sila si Kristo. Pero hindi yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin lamang yung essence, yung spiritual essence ng Holy Spirit na nasa iyo, kaya nakakalakad tayo. Alam nyo, napakahirap explain yung spiritualidad. Para lang rin napakahirap i-explain yung light. Pero alam niyo ba, kaninang umaga lang dumaan sa Facebook ko, news ng Wayon ng India, may mga scientists na na-freeze nila ang light. Grabe, isipin mo, yung liwanag ha, yung ganyan, na-freeze nila parang kristal. Hindi mo na maintindihan ng panahon ngayon. No? Nire-reveal na ang Panginoon, pati science na nagiging totoo. Which is sa part natin, kung tayo lumalakas sa spiritualidad, no? Walk in the spirit, no? Hindi sa flesh. Kailangan kabuuan ng asing isipan at puso ay nananampalataya, naniniwala tayo sa spiritual realm ng ating Panginoon. Kung ang salita ng Panginoon ay pagkain niya ng espiritu natin, dapat lahat ng mga natutunan natin na sinasabi nagmumula sa salita ng Panginoong Hesus, lalo na sa Panginoong Hesus, His life, His work, His word, yung doon tayo because Jesus is the Word. Now, ang sabi po dito, they are of the world. Sino to pinapatungkol? Ito na yung mga iba-ibang spirito. Ito na yung every spirit. Sino yun? They are of the world, therefore they speak as of the world. Ayun na, mga doktrina. Kaya yung mga ibang mga doktrina, laman ng kamunduhan, itong espiritong to, tungkol sa mundo, tungkol sa buhay ng mundo, paano lumago sa mundo, paano yumaman sa mundo, paano maging makapangyarihan sa mundo, paano agawin ang posisyon ng Panginoon sa mundo. Ito na yung mga spirit, they are of the world. Kumbaga sa sa kategorya ng mga antichrist, ito yung sila yung mga revisionist ang tawag. Ang mga pantas ngayon ang tawag sa kanila revisionist. Nire-revise nila ang ibang mga salita. Pero hindi talaga galing sa original na salita na nanggagaling sa Panginoon. Marami tayong makikita niyan eh. Pagbukas lang naman natin ng TV, ang gandang pakinggan ang sermon. Ay talagang bombastic, no? Meron kami, dati ganun ako, kailangan kung makapag-sermon, kailangan may emphasis, may impact, susundin namin yung pinag-aralan namin hanggang preaching without notes pa nga kami noon. Meron pang contextual, expository, maganda yun ang mga bagay na yun kung naisasala yun para sa Panginoon. Pero ngayon, maraming ginagawa nun para maisala yung kagustuhan nila. At daming mga maganda. Example lang, yung Malakay. No? Yung Malakay, pag in-expose nila yung tithings na yun, kitang kaganda-ganda mga sinasabi kung makapag-convict. Meron naman, extreme naman, talagang garapalan kung magkukumbig. These are the people of the world na sinasabi dito. Pero ang sabi ng verse 6, no? We are of God. He who knows God hears us. Ito naman sa mga apostles. Ito naman sa mga mangangaral. Ang sabi dito, He who is not of God does not hear us, but this we know, the spirit of truth and spirit of error. So ito yung mga apostles, the original 12 apostles. Sila po talaga ang magandang pag-aaralan. Dahil pagkatapos ng 12 apostles, dumating na yung mga church fathers, sina Athanasius, mga kung ano-ano na mga naipasok sa loob ng relihiyon. Dami na talaga pong nagbabago. Kaya nga, one time, may nakausap na ako, china-challenge ko sa kanila yung sistema namin. Sistema natin to, sabi ko. Itong sistema ng Universal Church, yung Catholicism. Meron laity, may clergy, may laity relationship. Galing pa rin yun noon. At yung iba, lalagyan talaga niya ng harang. No? Na hindi ka pwede pumunta sa banda rito dahil banal raw. So, yun yung mga ginagawang traditional. But then, saan tayo? If we focus straight, we believe what our Lord Jesus Christ is teaching us. Malaya po tayo eh.
hanggang matigok tayo, malaya tayo sa ating Panginoon. Sapagkat nandun na yung Espiritu ng Diyos na una nagbibigay sa atin ng peace and comfort. Ang mahalaga po yung spiritual standing natin, yung katayuan natin ang pinakamahalaga. Hindi po tayo perfecto, pero if we are in Christ, kaya po natin tumingin ayon sa kalooban ng Diyos, sa lente ng Diyos. Kaya natin tumingin, kaya natin sasampaling ka, kaya mo lang siyang tignan. Yung iba niya talagang magre-react na. Ibig sabihin, aawayin ka, kaya mo siyang tignan. But if you really are working in the Word, tapos nag-operate tayo sa flesh, sa laman, ay doon tayo nagre-react. Nag-operate tayo sa emotion, ay doon tayo bumabagsak, nagre-react. Pero kung nag-ooperate tayo doon sa truth, the spiritual truth sa ating Panginoon, kaya po natin yan lumakad hanggang matigog po tayo. See, we are of God. Susundin natin yung turo lang. Alam niyo, may church na nagtuturo, apostolic talaga kami. Maganda yun sa salitang apostolic. Kung sumusunod talaga sa apostolic teaching ng 12 Apostle. Pero kung pasok na sa mga church father at ibang doctrine at ibang mga fantastic niyan, hindi na yun apostolic. Kung babalik ka sa ating Panginoon, apostolic talaga yun. Kung babalik ka kay Pablo, apostolic talaga yun. Dahil mismo ang Panginoon ang siyang kumausap kay Pablo, nagturo sa road of Damascus. Samantalang yung mga church father na yun, mga learn, pumasok na sa age of enlightenment, natuto na po sila sa mga maraming bagay. At higit sa lahat, yung kailangan makita natin, hindi yung exegesis, kung hindi exegesis talaga ang makikita sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi yung isip namin ang ilalagay sa salita ng Diyos o sa Biblia. Kung hindi yung salita ng Diyos ang siyang ilalagay, yung essence, yung context na ilalagay sa isip. Sa ganung pamaraan, magiging faithful po kami. Kaya ayaw namin na magturo tapos hindi namin na ipapakita ang scriptures. Napakahalaga po yun. Sapagkat ito na yung sinasabi, by this we know the spirit of truth and spirit of error. Sa ngayon, since ako'y 68 na, maliwanag po sa akin. Kung yung kapwa ko o pastor ko nagkikwento lang nagsasabi ng maganda pero hindi totoo. Nagsasabi ng totoo pero simple lang at humble. Maliwanag po yan sa lente. Ikaw ay lumalakad at alam mo ang katayuan mo sa ating Panginoon. So, you will know the spirit of truth and spirit of error. Totoo po yun.